I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. Ayan, pumasok na sa kanyang trabaho si dating PNP Chief General Torre, mga kababayan. Ayan o, sabi po ng Super Radio, DZWB, MGOs, look, Metro Manila, look, MMDA General Manager Nicolas Torre, III, at kinatawan ng DPWH at DOTR, in-inspeksyon ang nagpapatuloy na rehabilitation sa ilang bahagi ng EDSA. So dahil dito mga bes, mayroon pa siyang bagong posisyon, mga kababayan, na ibinigay sa kanya. Dahil siyempre, ang chairman ng MMDA talagang 100% ang tiwala dito. Magaling kasi ito kaya magtino-tino kayo. Nandiyan na po yung berdogo ng ang berdogong PNP chief, si General Torre. Ay, hindi naman, mabait naman ito guys. Basta sumunod ka na lang sa patakaran. Dahil kung hindi, kawawa ka. Kulong ka yarn. O, diba? Ayan, o. Yung kanyang bagong posisyon, mga kababayan, ito. Ayan, sabi po dito ng Abante, mga kababayan. Ayan, basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi po dito ng Abante, General Manager Nicolas Torre, III, tatayo bilang bagong tagapagsalita ng MMDA. MGOs. Dalawa na po ang papel niya, mga bes. Nakaw. Ayan, tingnan nyo naman yan. Binisita. Kaya magtino-tino kayo, pag hindi, January 5, 2026. Sabi dito mga kababayan, inanunsyo ni Metropolitan Manila Development Authority at Chairman Artist na si MMD General Manager Nicolas Torre III na ang bagong tagapagsalita ng ahensya. Lagot kayo ngayon. Bukod pa dyan, ay magtino-tino kayo sa bagong spokesperson mga bes. Sa pulong balitaan ngayong Lunes, sinabi ni Artes na si Torre na ang sasagot ng mga tanong para sa ahensya. Dalawang kanyang posisyon mga besya. Spokesperson, tsaka General Manager overall. Metro Manila, ang laki niyan. Ang lawak niyan. Inihag din ni Artes ang gampananin ni Torre kung saan 80-70% ng operational matters ng ahensya ay ipinagkatiwala sa bagong General Manager. Ayun. Talaga naman. Talagang ito, honest to goodness to si dating PNP Chief General Torre. Nako. Bagaman nangangapa pa, tiniyak ni Torre na maluwod niyang tutugunan ang gampanin at sinasabing tutukan ang traffic management sa Metro Manila. MGOs, sa mga pasaway na mga mga drivers. Sige. Umanda kayo ngayon. Yung mga reckless driver, ay, kawawa kayo. Una nang nag-i-inspeksyon kahapon si Torre sa EDSA Rehabilitation Project. Agay. Alam nyo guys, nakikita ko parang hinahasa na talaga ito si General Torre. Para sa malakihang posisyon pagdating ng panahon. Agay. Dapat lang. Para mahasa si General Torre mga bes, kasi magaling na leader ito if ever natatakbo sa mataas na posisyon. Gusto ko siya nga makita sa Senado guys, if General Torre tatakbo sa pagkasenador, number 1 ito sa listahan. Maniwala kayo. Sa ngayon, naghahanda naman ang bagong tagapagsalita para sa papalapit na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Agay. Ayan Hindi ang saya-saya ngayon ni incoming PNP Chief Nartates. Sa wakas,
makita ang 4-star sa kanyang balikat. Agay. Alam po natin mga bes, ang posisyon ni General Torre, napaka masila na posisyon. Buong Manila ba naman tapos yung mga pasaway ng mga drivers, agay. Kawawa kayo ngayon. Huwag pasaway, okay? Ay nako. Ayan inanunsyo ng Metro Manila Politan Development Authority Chairman Don Artis, General Manager Nicolas Torre na ang bagong spokesperson. Di ba guys? Bagay na bagay alam nyo guys, nakikita ako kay General Torre, malayo ang mararating nito. Bata pa ito I think wala pang 60 50 plus pa lang ito. Sana darating ang panahon magiging pinuno ng bansa ito mga best, bago si Congressman Sandro. Kasi para nang sa ganun maging maganda ang daloy ng magandang takbo ng ekonomiya ng bansa. Tsaka ito may paninindigan parang si Pangulong Marcos Jr. lang kaya sabi ko sa inyo hindi siya talaga pabayaan ni PBBM. May posisyon at posisyon talaga. Parang tinitrain na nga yan for the next mission niya. For the next leader ba ng bansa? Ako, papayag ako guys papayag ako talaga. Mauuna ako sa Kalye Sorbe na naman. Hindi lang yan ito pa, sabi ni General Torre guys, sabi niya dito sunod tayo kay coach. Sino bang tinutukoy niya ng coach? Walang iba kundi ang Pangulo. Tiniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang kanyang pagtugon sa tungkulin sa umano'y panibagong era ng kanyang serbisyo publiko bilang pagsunod sa itinuturing niyang coach na si President Ferdinand R. Marcos Jr. Ay, ang kanyang coach. So, di ba? Nakikita ni PBBM kasi na malinis po ang pagkatao ni General Torre. Kaya hindi niya talaga na pabayaan na hindi bibigyan ng pwesto. Sabi po dito, Torre, handa sa bagong era of public service. Tuloy-tuloy na yan, sir. Hanggang sa posisyon mong malaki pagdating ng panahon. Sumusunod lang kay coach. Yun ang coach niya guys siyempre ganun talaga kung anong sinabi ng coach Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sunod tayo at may mga role na may role na ako'y naniniwala walang malaki o maliit na rules pare-pareho yan na lahat ay serbisyo publiko. Correct. Di ba? Tama 'yun. Pag sinabi mong serbisyo publiko, nakaw, talaga naman kailangan ipapatupad mo kung anong tama. Pag mali, natural. Umiwas ka sa mali. Puro na lang magandang kabutihan lang. 'Di ba? Kaya bilib ako dito kay General Torre, no? Mayroon silang similarity ito ni Pangulong Marcos Jr. May sila paninindigan, guys. Hindi sila kayang bayaran ng pera. Totoo 'yun. So 'yun ang bagong posisyon ni dating PNP Chief General Torre. Hindi lang isang posisyon kundi dalawa, spokesperson and general manager. Hindi basta-basta po yan. Matindi po ang kanyang kaharapin dyan. Masila na trabaho yan Buong Maynila ba naman Ay nako, ang daming pasaway, mga reckless na mga driver. Minsan iba nangunguna, kahit sabi naka red light pa, hala, sige, makipagsiksikan, kaya lagot kayo ngayon. So yun guys ang aking pinaka-latest update. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the button bell para laging updates. Okay, there's more guys. Bye.